Sa bansang puno ng kasaysayan at kultura, paano nga ba natin ipinapakita ang ating pagmamahal sa bayan? Ano ang kahulugan ng pagkakapantay-pantay? At paano natin hinuhubog ang mas magandang kinabukasan para sa ating bansa? Politics in the Philippines is a story of history, power, and the people. From the challenges of its leadership to the voices of every citizen, it shapes the nation's future. In this documentary, we explore the impact and the journey of every Filipino citizens. For me, no, if patriotism is love for your country, paano ko mamahalin yung sarili kong bansa? Simply by supporting our local products. Kasi we Filipinos, masyado natin tinatangkilik yung products ng ibang bansa. Wherein, kung tutuusin, kung masusuportahan natin yung local products natin here in the Philippines, and if mas payayabungin natin yung pagbili or mas yayabong yung bansa natin kasi if susuportahan natin yon, tataas yung economy ng bansa natin. And iyon siguro yung pwede nating makontribute sa country natin. And if for me naman, kung ano yung makakontribute ko, by simply ano na lang, taking care of Mother Earth. Like pagpulot ng basura kung may nakakalat man sa daan, or hindi pagputol ng mga puno, ganyan. Kasi I do believe na kapag yung mga simpleng bagay, maraming gagawa nun, magiging malaki yung impact niya. Hindi lang sa bansa natin, baka pwede pang makadamay tayo ng ibang bansa na pwede din matulungan natin. I show love for my country by following some rules, respecting others, and doing simple things like not throwing garbage anywhere. And in the future, I will contribute in working hard in my profession and helping people in need. Dati, there is only one way to show our patriotism, and it is to die for our country. Pero ngayon, modern times, and ang daming paraan to show our love for our country, like supporting locals, embracing our own products, and also the safety using our country. Bilang mamamayan, makakatulong ako sa pagpili ng tamang mamumuno sa bansa at para masolusyonan ang problema ng bansa at kung paano niya papaunlad ang ating bansa. Sumunod sa batas at paggawa ng kabutihan sa mga kapatao. Patriotism by showing your love to your country doesn't mean that it has to be a great action. For me, in a very simple way, you can show your love to your country or your patriotism through being a responsible citizen and following the rules and regulations, the policies and the laws of our country, being responsible and accountable to all the decisions that you make. And through simple things naman, you can show how you love your country, not by being dead or sacrificing your life, but for doing what you can, doing your role in your community. Especially if you're a student, you study hard and you make sure that you learn from things in school. And as a simple citizen of your community, you follow the regulations, the policies inside your barangay. And us, especially yung mga workers natin ngayon, yung mga nagtatrabaho, isa sa masasabi kong pagpapakita nila ng patriotism na tinatawag ay yung pagbabayad ng buwis na meron tayo na siyang ginagamit ng government pagdating sa pamamahala at paglalahad ng mga iba't ibang programa sa bansa. So, showing yung discipline ng mga tao, doon na ipapakita yung patriotism. Tamang pagtawid sa daan, tamang pagtatapon ng basura, hindi kung saan-saan. Sa mga simpleng bagay man lamang, na ipapakita natin yung love dun sa country natin kasi na ipapakita natin na ganito yung mga Pilipino, disiplinado at
responsable dun sa mga actions at sa kanilang mga salita. Para mapakita yung pagkapantay-pantay or by simply accepting yung mga tao na iba. Kasi tayo mga Pilipino, meron tayong hindi lang naman pala tayo, lahat ng internationally merong mga gays, lesbian, and para masigurado natin or para yakapin natin yung mga ibang gender, and by supporting yung mga bills like SOGI bills na naglalayong magbigay ng pagkapantay-pantay sa mga tao. By supporting that, baka masabi natin na suportahan natin or nagbibigay na tayo ng equality sa mga. To show equality is I will treat everyone fairly, and no matter what their status and background, I will also respect their rights and make sure I don't judge people because everyone are all equal. To show equality and inclusivity sa lahat, I think it is crucial na magkaroon ng equal access ang bawat tao in terms of education, employment, and healthcare, regardless of their race, gender, or socio-economic status. Another way is through implementing anti-discrimination law, and by implementing this law, all citizens will feel valued and respected in our country. Ang pantay na pagtrato sa kapwa tulad ng mayaman man o mahirap, may pinag-aralan o wala, kailangan pantay-pantay sa lahat ng bagay. Kahit anong kasarian ang tawag mo nga makan. Inclusivity and equality to all citizens must be given priority. Nowadays, dahil syempre 2024 na, I think and I believe we evolve in our way of thinking, in our way of our tradition, na isasali natin yung mga iba't ibang sektor sa ating lipunan. Gaya ng mga matatanda, ng mga kababaihan, ng mga kagtubong mga Pilipino, mga iba't ibang relihiyon na nangangailangan ng malalim na pangunawa at respeto. Pati na rin yung mga kapatid natin, mga kasama natin sa ilalim ng LGBTQ community. Showing equality and inclusivity means that we include them or we appreciate them, we show respect, and we acknowledge them as part of the community. That we break the barriers, yung mga namamagitan sa mga taong hindi naman sa hindi kaaya pero hindi tanggap ng karamihan sa lipunan dahil sa kulay ng kanilang balat, sa kanilang mga pininiwalaan, sa kanilang kasarian, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang estado sa buhay, sa mga bagay na hindi pangkaraniwan sa karamihan. We show inclusivity and equality by showing siguro yung respeto na dapat hindi siya inaani dahil sa yun yung kanilang nire-representa dahil may kakaiba silang katangian, kundi dahil yung respect na yun is dahil tao rin silang kagaya natin, na yung mga rights or yung mga karapatan nila ay karapatan din ng mga simpleng Pilipino na hindi sila naiiba, kundi parte ng komunidad na kinabibilangan natin. Then we show solidarity as well by including them dun sa mga programs, dun sa mga iba't ibang activities na meron tayo sa unang-una sa barangay, dun sa and much better siguro kung mas mapapaigting natin yung ating appreciation and yung knowledge pagdating dun sa mga iba't ibang part ng community. Nang sa gayon, mas ma-build natin yung inclusivity and equality sa buong community and especially sa buong bansa. Ayun, siguro yung country natin in the future if ever is since tayo mga Pilipino is talented and hindi naman natin may iwasan na technology is developing years by years. So, yung nakikita ko na mas maganda, na magiging maganda yung country natin in the future is yung mas lalawak yung impact natin sa ibang mundo, and
sa mga ibang bansa rather. And yung talent ng mga Pilipino, mas magiging ano siya, mas mahahasa siya. Since this year, yung mga talents ng mga Filipino is tinatahis na siya or parang ini-improve na siya by simply building P-pop groups, ganyan. Siguro yung magiging kalabasan ng bansa natin in the future is mas makikilala yung Pilipinas by talents. In terms of in terms of economy naman, meron tayong mga agriculture party list na magpupush para yumabong yung economy natin and para hindi mawala, para hindi na bumaba yung Pilipinas. Para sa akin, mas maunlad at mas maganda ang kinabukasan kung ang lahat ng mga tao ay magkakaroon ng access sa edukasyon, may trabaho, at may magandang kalusugan. Yung mababawasan ng mahihirap at ang lahat ay magkakaroon ng pagkakataong umasenso sa buhay. A good sign that we have a better future is kapag patuloy yung paglago ng ekonomiya natin and when everyone can access education and also kapag yung healthcare is abot kaya ng bawat tao. Mailalarawan ko ang isang mas maunlad at magandang kinabukasan para sa ating bansa kapag ang mamamayan ay nagtutulungan sa pag-unlad ng ating bayan. Kung ang lahat ng tao wala nang maghihirap at ang pagsunod sa batas, yun ang pinakamahalaga. Yung kaunlaran at magandang kinabukasan as syempre working na as a civil engineer ngayon. Bilang isang civil engineer, hindi ko naman nakikita na dun sa mga tinatayo namin gusali, siguro part, yung mga tinatayo namin mga buildings, yung mga tinatayo namin paaralan, yung mga tinatayo namin mga bridges, hindi siya sapat para sabihin maunlad yung isang bansa. Para sa akin, unang-una, naniniwala ako na yung focus natin dapat dun sa mga nasa laylayan ng lipunan, dun sa mga may hirap. Kung yung mga may hirap na tao, yung mga naghihirap, yung mga simpleng mamamayan na kumakayod ng ilang oras sa isang araw, kung sila mabibigyan natin ng trabaho, ng pagkakakitaan, sa tingin ko mas masasabi nating maunlad ang bansa kung ang mga may hirap, yung mga naghihirap, yung mga nasa laylayan ng lipunan ay mabibigyan natin ng oportunidad para mas umangat sila sa buhay sa pamamagitan ng kanilang kayang gawin at pagpapabawas ng bilang o populasyon ng mga may hirap sa ating bansa. Hindi sukatan yung malalawak na kalsada, yung mga matataas na gusali at yung mga kotse na nasa daan, yung mga ginto or yung mga alahas na meron sa buong bansa natin. Ang sukatan ng kayamanan at kaunlaran sa akin, yung pag-uplift ng mga taong nasa ibaba. Dahil kung mas konti yung mga porsyento ng mga taong naghihirap, masasabi natin umuusbong tayo, nabibigyan natin sila ng magandang bukas at nabibigyan din ng pagkakapantay-pantay pagdating sa trabaho. At isa sa dapat na tutukan siguro para sa kaunlaran, yung kalidad ng edukasyon, kung saan yung mga kabataan ang magpapanday dun sa future natin. Dahil someday sila rin yung magbibuild ng ating bansa in a professional way, mga professional na sila at yung mga kaya nilang gawin. Yung kaunlaran at yung progreso na inaasam natin, yung progress na gustong-gusto natin, dapat hindi lang siya nakikita dun sa nakikita ng mga banyaga or ng mga dayuhan sa ibang bansa, dun sa kung ano yung kaya nating ipakita sa kanila, yung mga lugar na napupuntahan lamang nila, kundi pati na rin dun sa mga kahit sa mga sulok na lugar o mga liblib na lugar sa Pilipinas, nakakasabay din sa kung ano yung ordinaryo, sa kung ano yung mga nararapat na natatanggap nila at yung kung paano mamuhay yung isang ordinaryong Pilipino na hindi naman ganoon naghihirap. Yun yung aking definition ng progresibo at ang kaunlaran sa isang bansa.
Ayun, para mapasunod kasi yung mga tao, kailangan natin mag-implement ng law. And kilala naman tayo mga Pilipino as lawbreakers, no? Ayun siguro yung pinakamalaking challenge na nakaharap ng governance natin. Kasi if makikita nyo, there's really a big difference in terms of road. Sa road pa lang, no? Tayo mga Pilipino, kapag tatawid tayo sa pedestrian lane, kahit may law na like jaywalking, hindi tayo tatawid dun sa pedestrian lane mismo. And isa pa na hindi kasi disciplined yung mga drivers itself, no? Kasi kapag dadaan ka naman sa pedestrian lane, ikaw pa mismo yung maghihintay para dumaan yung mga sasakyan. And ayun yung I think na pinakamalaking kailangan pagkukunan ng pansin ng Pilipinas kasi kapag hindi nagiging strict yung pag-implement ng mga laws, hindi siya magiging okay. Kaya ayun, para mapasunod mo yung mga mamamayang Pilipino, kailangan mong mag-implement ng law. And for it to be effective, kailangan mong mag-strict. They try to improve participation by having election and letting people join discussion and using online platforms for information. Pero yung mga ibang tao is hindi sila makaintindi, hindi po nila iniintindi yung mga ganitong bagay. So, it's a challenge po talaga. A way of the government na magkaroon ng participation yung mga tao is, example nito yung TUPAD. They require them to clean and exchange of cash assistance. Yung limitation nga lang is corruption kasi minsan kulang yung pera na nakakarating sa kanila. Ang gobyerno ay napabuti sa pagbibigay ng benepisyo sa mga hirap. Halimbawa ng 4Ps at pagbibigay programa tulad ng TUPAD sa bawat pamilya. Makakatulong ito sa bawat pamilya na makatawid sa pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Mga politiko hindi kurap kung tapat sila sa kanilang tungkulin. Doon mo makikita ang pagunlad ng bayan. Naniniwala ako para sa akin na may malaking partisipasyon yung mamamayan pagdating sa pag-build or ang tawag dito. Parang sila yung isa sa mga pundasyon nang sa gayon ay makabuo tayo ng magandang ugnayan pagdating sa pamahalaan, sa pamamagitan ng pamahalaan at yung kanyang mga nasasakupan o yung mga citizens. Malaking papel o instrumento yung demokrasya pagdating sa ating pamahalaan sa ngayon dahil ang demokrasya na ang isa sa mga kagandahan sa isang democratic country ay yung paghalal or pagboto ng mga mamamayan sa kung sino or kung anong leader yung gusto nila. Malaking bahagi ang mga botante nang sa gayon ay magkaroon ng isang magandang bansa sa pamamagitan ng matino, matiwasay at tapat na pamumuno ng isang leader. Bukod doon, isa rin sa kagandahan ng isang democratic na country ay yung kalayaan pagdating sa pamamahayag. Naihahayag natin yung mga hinaing natin, yung mga suliranin na kinaharap natin bilang partisipasyon dun sa mga programang dapat at yung nararapat at nais nating gawin ng mga nakaluklok upang tugunan yung mga kinakailangan natin bilang mga mamamayan ng komunidad at ng bansa. Hindi mali yung pamamahayag natin or yung pag-aaklas natin dahil hindi naman sandata na armas gaya ng barel o ng iba pang nakakasakit na bagay yung hawak natin. Ang bitbit lamang ng mga nag-aaklas or yung mga nagrarally ay yung kanilang mga boses, yung mga plaka na dapat pakinggan din yung kanilang mga side or pakinggan din sila dun sa mga kanilang nais ipaglaban. Halimbawa na lamang dun sa isa sa matagumpay na advokasya ng pagrarally ay yung free education na natatanggap ng mga libu-libong mga kolehiyong estudyante sa ngayon na hindi na sila ganun nahihirapan pagdating dun sa kanilang pang-araw-araw na budget
Hindi katulad noon na nagbabayad pa sila ng malaki para lamang makapag-aral sa kolehiyo. Malaking bagay at malaking tulong ang mga simpleng mamamayan pagdating sa pagbibuild ng isang progresibong nasyon. Bukod sa mga mamamayan natin, malaking instrumento or isang mahalagang instrumento din yung mga pinuno na meron tayo ngayon dahil sila dapat yung naglilid dun sa mga tao ng maayos, ng naaayon at ng tapat. At ayun, pagkakaisa lamang talaga ng mga nasa pwesto at yung mga nasasakupan nila. Ayun, since sabi ko nga kanina is technology is developing years by years. Tayo namang mga Pilipino, nape-preserve naman natin yung mga cultural heritage natin by simply like halimbawa pagtatayo tayo ng mga museum and may gagamit tayo ng technology, and I think yun yung pinaka-exact way para ma-preserve yung culture na meron tayo. Technology can keep records po like old photos or videos and share them today in online po, so people can easily access this culture, can see and appreciate and learn this po. So it's easier to save and share now than before. Isang bagay na nabibigay ng modern technology in preserving our cultural heritage is yung gumawa sila ng device which is called virtual reality. Here, you will experience being inside a virtual world at parang ikaw talaga yung mismong nakakaranas sa mga makasaysayang lugar and pangyayari. There's also 3D modeling na maaaring magbuo ulit ng mga nasira or nawalang artifacts. Sa bagong teknolohiya ngayon ay mas pinadali ang buhay ng mga tao sa halos ng bagay, pero dapat tangkalikan pa rin natin ang mga makaluma nating pamamaraan para hindi natin ito tuluyang makalimutan galing sa ating mga ninuno. Teknolohiya kung gagamitin sa kabutihan, sa kayunglad ng bayan, disiplina ang kailangan. Yung modern technology natin sa ngayon in terms of siguro sa social media na meron tayong mga Facebook, may mga Twitter, Instagram, sa mga YouTube, malaking tulong yun lalong-lalo na sa tinatawag nating information dissemination sa pagpapalaganap ng mga informasyon. So, sa ngayon kasi, madali sa mga kabataan, lalo na sa mga kabataan, yung paghahanap ng kanilang mga assignments, sa mga projects, yung mga social medias na yan, or yung mga iba't ibang applications na ginagamit ngayon, nakakatulong sa pag-aaral nila. Ngayon, kung ililink natin siya doon sa culture na meron tayo, may part na minsan nakakalimutan na natin yung mga ibang tradisyon natin, yung mga ibang paniniwala, yung mga ibang gawain natin dahil mas nalululong siguro ang ilan sa or karamihan sa mga kabataan doon sa mga bagay na naiimpluwensya ng mga taga-ibang bansa. Pero malaki rin ang tulong ng social media para mas mapalaganap natin yung mga kultura, lalong-lalo na ng ating mga katutubong Pilipino sa kung paano nila naipapahayag, kung paano nila ginagawa, kung paano nila pinepreserba yung ganitong kultura sa pananamit yan, sa pananamit man yan, dun sa kanilang mga kasuotan, sa kanilang mga sayaw, sa mga katutubong sayaw, sa mga katutubong kanta, sa kanilang mga sining, sa kanilang mga paintings. Malaking tulong yung social media, hindi lamang para maghayag ng mga info kung paano yung ginagawa, kung paano yung pine-prepare, especially sa mga foods na meron tayo, kung paano siya pinapractice, kundi para na rin i-advocate yung kultura na meron tayo, hindi lamang sa bansa, kundi para sa mga banyaga din. Bukod doon, isa rin siguro sa tulong ng social media na usong-uso ngayon yung mga promotions, yung mga pag-advertise. Since marami rin mga advertisement pagdating sa social media, yung culture na meron tayo, pwede rin sa advertisement, pwede rin natin maipasok doon. Nang sa gayon, mas maipakita pa natin, mas maipamalas pa natin, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na ganito ang Pilipinas, ganito yung kultura natin na makulay, na maganda, at may pagmamalaki talaga.
Ayun, yung actually napakaganda ng last question mo. Yung last question natin is kung ano yung nagiging impact ng fake news sa disinformation. So, actually, tayo mga Pilipino, kung ano yung nakikita natin sa social media or sa kahit anong platforms, agad natin siya pinaniniwalaan. And I think, dahil tayo, aminin naman natin na minsan, we Filipinos, wala tayong verifying na ano ba tawag dito, habit na kung saan i-verify muna natin, fact check kumbaga. Hindi muna natin check if legit ba yung nabigay na information or hindi natin na-verify kung tama ba talaga yung information na ibigay. And yung nagiging impact niya sa society natin is parang naniniwala na tayo sa hindi makatotohanang bagay. Kasi usually yung mga fake news, hindi naman talaga sila totoo. Fake nga eh. So, yung nagiging kalabasan niya sa ating mga tao, parang nagmumukha na tayong kuto-kuto. Where in fact, dapat chine-check muna natin sila and dapat wini-verify muna natin sila. Aside sa hindi natin ma-verify, lack of comprehension. Minsan, kahit fact na yung news, nagiging fake news siya kasi hindi natin siya binabasa ng maayos. And ayun siguro yung nagiging impact niya sa ating lahat. And ayun nga, kung magiging rampant pa rin yung fake news hanggang ngayon, siguro in the future, mas magiging malaki pa yung impact niya, hindi lang sa ating mga actual kabataan ngayon, pati na yung mga kabataan. Fake news spread wrong information which can cause people to believe lies. It creates misunderstanding, arguments, and sometimes even fear in the community. It also damages trust in media and leaders. Fake news impacts the society by spreading misinformation and it also causes confusion. Like for instance, nung pandemic, ang daming false information about vaccines and treatments na nag-cause ng fear sa mga tao, which it affects public health efforts. Naapektuhan din yung tiwala ng tao sa mga balita kahit galing pa yun sa mga reliable sources. Para sa akin, dapat hindi tayo agad naniniwala sa social media dahil maraming fake news na lumalaganap na ikinasisira ng tao tulad ng mahabol na government official sa gobyerno kahit hindi totoo, pinapalaganap ang maling informasyon sa kanila para ito is masira sa lipunan. Epekto nun. Ang pagbaksak ng lipunan, dyan nanggagaling. Yung sa maling informasyon. Doon magkakagulong mga tao. Yung fake news or yung mga false information na kumakalat sa ngayon, medyo alarming siya dahil hindi talaga siya maganda dahil maraming nauuto, lalo na sa maraming nauuto at maraming napapadala. Ay siguro yung right na term. Maraming napapadala, maraming naniniwala, lalong-lalo na doon sa mga henerasyon ng mga magulang natin, sa henerasyon ng mga lolo't lola natin, dahil hindi nila iyon nadatnan yun sa kanilang mga murang edad. So yung parang yung social media na meron tayo ngayon, yung mga Google, yung mga Facebook, sa YouTube na meron tayo ngayon, feel ko nasa generation na ng mga kabataan yun at mas alam or mas maalam yung mga kabataan pagdating sa pag-identify kung tama ba or mali yung mga nailalabas dun sa social media or sa mga napapanood nila o nababasa man na. Yung fake news or false information na yan, hindi lamang siya impormasyon na ikakalat na mali dahil may impact siya pagdating sa ating community, lalong-lalo na kung apektado yung paniniwala, yung relihiyon ng isang tao, yung kanilang personalidad, yung kanilang buhay mismo, yung kanilang pag-aaral, lalo na sa mga estudyante, kung ang mga nababasa nila sa social media, yung mga nasa-search nila sa social media, kung hindi nila alam kung valid ba, kung reliable ba yung mga information na nagigets nila, yung maipapasa nilang project or yung mga activity, magiging mali rin. At isa rin sa impact ng mga false information or fake news na meron tayo ngayon ay yung historical distortion or yung
pagpapalit ng kung ano ang totoo sa ating kasaysayan. Pag yung kumalat yung mga fake news na yun or napaniwalaan ng karamihan sa atin, mababago yung mga nalalaman natin dati. Kung paniniwalaan ng karamihan, halimbawa na ang 1 plus 1 ay equal to 3, tapos yun ang paniniwalaan ng karamihan, baka darating ang panahon na paniniwalaan na ng marami na yung 1 plus 1 is equal to 3. Sana gets yung point ko doon pagdating sa mga ganun. Dahil lalo na sa mga medyo hindi pa ganun ka-develop yung pag-iisip nila at kung hindi ganun sila kagaling sa pag-identify sa kung ano yung totoo at hindi, maaaring mag-cause siya ng malaking epekto pagdating sa nalalaman natin, pagdating sa dapat natin gawin, sa ugali natin. At isa rin sa pwedeng epekto ng mga fake news na kumakalat ay maaaring aksidente or talagang sa buhay ng isang tao. Dahil halimbawa na lamang pagdating sa mga disaster na meron tayo, mga bagyo, na mga lindol, o iba pang mga delubyo na, or mga natural calamities na meron tayo sa Pilipinas, kung nagkamali lamang sa mga information, for example, na hindi na-announce or mali na yung evacuation center nila, hindi pala dito sa lugar na to, pero dun sa isang lugar na hindi naman pala safe, pwedeng mag-cause siya ng pagkamatay ng mga tao, lalong-lalo na dun sa mga advisories na meron tayo sa mga malalakas na ulan, sa pagbutok lalo ngayon ng mga vulkan na sariwa pa sa balita ngayon. So ngayon, isa sa mga dapat na lamang natin tandaan ay yung pag-check kung totoo ba yung mga nasa-search natin or napabasa natin, lalo na through online. At sabi nga, tanyag nga na quote sa mga social medias at sa internet ngayon na we must think before we click. So, ayun, dapat pinag-iisipan natin lahat ng mga bagay, lalo na sa online, dahil madali ngayong mangkuto at madaling gumawa ng mga impormasyon na hindi naman totoo at madali ring magpaniwala dun sa mga fake news or false information na kumakalat. According to Shibli 2018, we need to love and respect our country, especially our flag and national anthem that symbolize and show pride in the country and heritage. My contribution our country is to educational public assistance and our environment cleaning. By treating everyone equally and fairly. According to the Universal Declaration of Human Rights, Article 2 in United Nations in 1942, all human beings are born equal and free in dignity and rights. It means that everyone should be treated equally and fairly regardless of their background, skin color, where they came from, or who they are. Respect and equality must extend to all. Well, for me, to be able to have our country to have a bright and better future, we need to have a strong economy with lots of job opportunities and stable in finances. It means that everyone has access to high quality education that helps them to learn the skills they have need to achieve. And it also means that everyone can get affordable healthcare that helps them to stay healthy. There is a clean and well-kept environment and safe neighborhoods and good infrastructure that supports daily life and business. According to Garcia 2022, everyone has the same chances to learn and to do well, which helps to build a society that works well together. I can demonstrate the love for my country by advocating waste reduction, conserving resources, and supporting eco-friendly policies. Digitization is one modern way in technology that helps in preserving and sharing cultural heritage. According to UNESCO in 2021, museums and libraries use this to scan ancient artifacts and artworks and create digital versions. This prevents the physical damages to those fragile items and make it available online for people around the world to view. Well, for me, fake news and disinformation have a significant impact on society. They spread false information which misleads people and
can make it harder to know what is true. This confusion affects individuals' ability to make informed decisions. According to Laser 2018, fake news and disinformation can weaken democracy by making it harder for people to make informed decisions. Loving your country means doing simple things like helping others, protecting the environment, and supporting local communities. To ensure equality and inclusivity, we must treat everyone with respect, regardless of their background. A better future for our nation is built on unity, innovation, and shared effort to improve lives. And government can involve citizens in decision-making, but challenges like misinformation and lack of trust must be addressed. Technology can help preserve our culture and connect us, but we must fight fake news as it divides society. Together, we can create a brighter, stronger future for our country. Politics of the Philippines is more than just leaders and laws. It reflects the hopes and dreams of the nation. As the story continues, the future lies on the hands of the people. Thank you for joining us in this journey.